nandito po yung Mr. Ruel de Mesa, baka po kayo ito. Naisulat naman po dito ay number 1 din. Okay? Meron naman po another list na wala namang numero, pero pangatlong beses dumating. Ito pong si Felix ng DZRJ po, si Mr. Felix Tambongko. Ito po, so tatlo pong listahan. Kaya, sandali po, explain ko lang po. Kaya po, ang inuuna ko po ngayon, ito pong unang listahan na dumating po sa lamesa ko. Excuse me, sir. Yung listahan na nandun pangalan ko, kahit wala tayo, number 1 ako. Kailan pang apat yan? Ano pong pangalan niyo po ba? Sekwe. Joseco. Una-una ako nasa likod Nandito po kayo, number 7. Sa unang listahan. Number 1 ako. Okay, so, sila po nag-isa. Number 7 po kayo eh. Okay, so, hindi naman po pwedeng nandito kayo tapos nagsige. Sandali po, Mr. Kwe, please lang. Ano lang po tayo? Nasa ako na. Bibigyan naman po namin kayo ng pagkakataon magsalita eh. Upo muna po tayo. Meron po tayong sinusunod na listahan, Mr. Kwe. Nagtatala ko. Pwede po ba? Excuse me, tatanong kayo yung tatlong listahan nyo, yung apat. Lahat ba yan nagsisimula sa number 1, bawat page? Number 1 po yung isa, number 1 din po itong Yung isa. ano ko, bakit puro namin? Di ganyan mo sulat, pagbasa, 1, 1, 1, tapos lipat na naman, 2, 2, 2. Ginawa mo, 1 to 7, lubos mo. Puro naman number 1. Unahin mo, 1, 1, 1, para lang ang listahan na ano. Tapos 2, 2, 2. Hindi yung 1 to 7, lubos mo. Yung iba number 1. Sige, ganito na lang po. Ganito na lang po. Para po mapagbigyan natin si Mr. Jose Cue ng Diocese of Manila, siya na po ang isunod natin kay Miss Marie Torres na nakapagsalita pala po bago po nating tawagin yung dapat na susunod na si Miss Glacy Macabale. Ano po? Okay po sa inyo? Alright, so may we call and invite Mr. Jose Cue of the Diocese of Manila for this open forum. Salamat po at pinagbigyan niyo ang kailangan ko na maging fair kayo. Ang katawan ko po ay para sa PRA. Sorry? Attorney Joey, may nakadirect yata po sa inyo ang tanong ni Mr. Cue. Kanina, hindi ko lang narinig kung ano yung pinagbasihan na sabi mo may dalawang condition na tungkol sa pag-reclamation. Yung ba'y sa batas? Kasi may sinabi kang DO 146 tsaka merong IRR. Ano po yung batas na merong dalawang conditions na isa kailangan local government ang mag-proponent? At saka ikalawa, na ang proposed na reclamation ay dapat for public use. Yung binanggit nga ni Marites. Ano po yun? Batas po ba yung pinagbasihan? Ano pong number? Republic Act po ba yun? Opo. Yung batas na nagbibigay ng authority sa mga local government ay yung Local Government Code, Republic Act 7160. Okay, thank you, sir. Kasi batas po yan. Tapos yung mga ibang nag-amend yan, sinabi mo, Executive Order 146, na imbis na gano'n-gano'n, ginagawa. Alin ba mas mataas? Ang batas o yung mga Executive Order? Alam ko, pagka sinabi mo kanina, walang mga administrative order o order na masigit pa o mga IRR na masigit pa doon sa batas na original. Kaya yung dalawang kondisyon, dapat masunod, hindi mababago, hindi magamit. Ganito po yun. Dalawang kondisyon kasi, nagiging material lang po yun sa pagtrato ng national government sa isang project. Pag nasusunod yung dalawang kondisyon na yon, yung proyekto ay tinatrato namin purely local government project. Ibig sabihin, pag purely local government project, hindi na ho pumaparte ang national government dun sa land share. Pero kapag ganito hong klase na mayroong kakapit na private sector ang isang local government sa isang proyekto, ang trato ho namin doon is national government project pa rin siya, bagamat may LGU na kasama. Ngayon, national government projects, may karapatan o national share, ng land share. Okay lang nang pumasok yung merong private proponent. Sabi ng sa local government lang ang mag-propose ng reclamation at kailangan public use. Ano pa ba yung public use? Tulad ng hospital, eskwelahan,
o commercial katulad ng SL? Hindi ho naka-define kasi sa LG, sa local government code yung public use eh. Pero nasa land use planning ho yan ng isang LGU, polisiya nila. Wala po ba sa IRA yan kung ano yung mga public use na yan? Kasi yan ang nakakaano na confuse yun. Napaka-general ho kasi ng public use. Kahit ho open space at gawin nyo lang parke, public use na eh. Di, ang paganda nito, public welfare, pag public use. Oo nga ho. Di, pag parking, hindi yan, para lang sa mga may kotse lang yan. Hindi, parke ho, park. Pag park, national park eh. Katulad ng national park. Pag kaya na-proclaim na national park, tulad na sa mga gubat sa national park sa Laguna, sa Quezon, Pagbilao, hindi pwedeng tayo ng mga bahay. Hindi naman ho. Residential. Kano yun? Kasi national park yan. Yun ang kaya walang bahay doon. Pag meron doon nakita na may magreklamo, tanggal yun. Katulad ng Santa Mesa, La Mesa Dam na watershed. National park yan. Hindi pwede magkaroon ng residential. Kaya ngayon nawa sa residential subdivision doon nare-reklamo. Kasi hindi pwede magkaroon ng residential. Wala namang infrastruktura. Kasi nature lang yan. Kaya nga national park. Kaya yan, na-proclaim na ni Magsaysay na ang Manila Bay ay national park. Walang ilalagay na struktura mas ano dyan. At walang mga bagay dyan na i-extract katulad ng mga buhangin. Magre-reclaim ka, alisin mo buhangin, ililipat mo. Katulad ng Boracay, pinigil yan na makakot ng Boracay Sand o Boracay Pebble. Yung mga construction dito, kaya natigil yun. Ginagawang finishing ng mga construction wall yan eh. Pwera lang ng Patrice Kayera, nagkaroon ng Boracay Mansion, kinuha na naman yung mga Boracay Pebbles. Pero bawal yun. Apo. Ganun po pwede ko pag national park. Kaya pinoclaim ni Magsaysay, wala pang repair yun, hindi pa na-repair. Sagutin ko ho yan. Kasi mabuti ho na bring up nyo yan eh. For the longest time, nadidinig ko na lagi yung argument na yan na Proclamation 41 declaring Manila Bay as a national park. 1954 ho yung proklamasyon na yan ni President Magsaysay. Noong 1967 ho, nagpasa ang Kongreso ng Republic Act 5187. Ano ho ang nakasaad doon sa 1967 ho yan ha? Batas ho talaga yon. Yung kay Magsaysay, proklamasyon lang ng Presidente. Di ba ang effect ng proclamation parang batas din? Hindi, Parang mas mataas ho ang... tulad ng presidential decree? Hindi, mas mataas ho ang batas, ang Republic Act. Okay. Executive issuance lang ho ang proclamation. Anyway, yun hong Republic Act 5187 ng 1967, ang sinasabi ho doon, naglaan ho ang Kongreso ng budget for the construction of yung sinasabi ko ngang Manila-Cavite Coastal Road and Reclamation Project pamula northern boundary ng City of Manila, which is Navotas, all the way to the southern portion, which is Cavite, and the attendant reclamation of all the foreshore areas therein. So, in effect, ito hong batas na ito ay sinupersede yung Proclamation 41. Kasi kung sinasabi ng Proclamation 41, mind you, even Proclamation 41 did not prohibit reclamation. Ang sinabi lang, declared national park yung Manila Bay na yan. Pero walang sinabing proclamation na bawal mag-reclaim. Samantalang yung Republic Act 5187 noong 1967, malinaw sinabi, nagbibigay ang Kongreso ng budget para gawin niyang Manila-Cavite Coastal Road na yan and reclamation project, kaya nga MCCRRP ang tawag dyan eh. Kaya meron hong standing law na nag-overturn dyan sa Proclamation 41. Pangalawa, nabanggit din ho yung Proclamation 41 na yan sa isang kaso ng Supreme Court, yung Republic versus Republic Real Estate tungkol sa dating plano ng Pasay na mag-reclaim. 1998 ho itong desisyon na to. Kinwestiyon ng national government yung pagbibigay ng Pasay ng authority sa Republic Construction para mag-reclaim. Sabi ng national government pa mismo may Proclamation 41 declaring Manila Bay as a national park. Wala pa naman yung ibang tao. Ang sabi, anong sinabi ng Supreme Court? Hindi ho nag-rule ang Supreme Court based on Proclamation 41. Ang sinabi ng Supreme Court, mali o void yung pagkaka-award ng Pasay ng project only because
walang for sure ang Pasay.